Magsisimula tayo sa isang ideya na parang baliktad sa lahat ng narinig man na tukol sa leadership. Oo, parang counterintuitive, no? Exactly. Paano kung ang pinakamabisang paraan para mamuno ay hindi sa pamamagitan ng pag-agaw ng kontrol, kundi sa, pagsuko nito? Hmm. May pinag-aaralan tayo ngayon mula sa isang aklat na tumatalakay sa pamumuno na may pusong mapaglingkod. Titingnan natin kung bakit itong ideya na to hindi lang siya isang magandang pakinggan na konsepto. Kundi isang matalinong strategiya. Ayon, isang napakatalinong stratehiya para sa mga leader ngayon. So ang misyon natin, alamin kung paano nagiging source ng tunay na lakas at impluensya ang paglilingkod. At hindi lang yan. Titingnan din natin kung paano nito binabago hindi lang ang team o kumpanya, kundi ikaw mismo bilang leader. Oh, Baka ang paglilingkod pala ang sikreto sa tagumpay na hindi lang pang quarterly report kundi pang matagalan. okay. Let's unpack this. Kasi ang default image natin ng isang leader, 'di ba? Ay yung alpha, malakas, decisive, laging may control. Tama. Pero sabi sa source material natin, baka yung tunay na impluensya, nagsisimula yan kapag binitawan mo yung control na yon. Hmm. May kwento rito tungkol kay Miriam, isang executive na pagod na sa kakapilit ng mga bagong patakaran sa team niya. Walang nangyayari. I think I know this story. So isang araw, sa halip na mag-present ng bagong PowerPoint, pumasok siya sa meeting at nagtanong, "Guys, honestly, ano ba talaga ang kailangan ninyo mula sa akin para magtagumpay tayo?" Isang tanong lang. Isang tanong lang pero doon nagsimula ang lahat. Ang ganda ng kwentong yan kasi perfect example yan ng tinatawag na servant leadership. Isang konsepto na unang pinasikat ni Robert Greenleaf. Okay. Yung core idea, unahin ang paglago at kapakanan ng mga tao. At kung iisipin mo, sa panahon ngayon, this is more relevant than ever. Paanong naging mas relevant? Sabi nga sa isang source, ang mga empleyado ay hindi iniiwan ng kanilang kumpanya, iniiwan nila ang kanilang mga manager. Ouch! Totoo yan. 'Di ba? Trust ang bagong currency sa workplace at burnout ang bagong epidemya. So ang servant leadership, ito yung direktang sagot sa mga problemang yan. Pero teka, baka may mag-isip sa inyo. Servant leadership. Baka naman masyadong malambot yan. Baka abusuhin lang ako ng team ko kung masyado akong nice? Magandang punto yan. At yan mismo ang sinasagot ng source. Anong sabi? Sabi nga, it isn't soft, it's smart. Hindi ito kahinaan. Ito ay strategiya. Okay, explain that. Isipin mo, kapag ang pagpapakumbaba mo ay nagbubunga ng mas magandang epekto sa team, hindi ba't smart yon? Makes sense. Kapag ang pakikiramay mo ay nagiging dahilan para pagkatiwalaan kanila, yun ang tunay na kredibilidad. So yung pagsunod sa mas mataas na layunin ng paglilingkod, yun ang nagiging tunay na lakas. So hindi ito tungkol sa pagiging doormat. Hindi talaga. Tungkol ito sa paglikha ng isang environment ng psychological safety. Isang lugar kung saan ligtas magsalita, ligtas magkamali. At mag-contribute ng mga wild na ideya. Ayon, hindi mo yan makukuha sa takot o utos. Okay, gets ko na. Kung ganon, ano ang pinaka-powerful na model para dito? Ibinibigay ng source ang pinakatanyag na halimbawa, si Jesus sa Juan 13. Oo. Noong hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Sa unang basa, parang isang simpleng act of humility lang, di ba? Parang ganun. Pero kapag sinuri mo, ito ay isang radical na pagbabaliktad sa lahat ng alam nila tungkol sa kapangyarihan. Gaano ka-radical? Sobrang radikal. Para bigyan ka ng konteksto, ayon sa ating sources, ang paghugas ng paa noong unang siglo ay trabahong napakababa. Sa katunayan, napakababa nito na kahit ang isang Judyong alipin ay may karapatang tumanggi na gawin ito. Talaga? Oo, ito ay trabaho para sa pinakamababang uri ng alipin sa isang household, isang aliping hintil. So para sa isang guro, isang rabbi, na gawin yun para sa mga estudyante niya, Hindi sukat akalain. unthinkable. It was shocking. Para mong nakita ang CEO ng kumpanya ninyo na naglilinis ng banyo. Ganun ang level ng pagkagulat. At dun pala nakatago yung pinaka-insight. Ayon sa source, hindi naglingkod si Jesus dahil insecure siya. Hindi.
O dahil kailangan niya ng validation. Naglingkod siya dahil alam na alam niya kung sino siya. May isang linya doon na tumatak sa akin. Because his identity is secure, his posture can be low. Wow. 'Di ba? Ang sinasabi nito sa mga leader ngayon, kapag buo ang pagkakakilala mo sa sarili mo at sa misyong mo, hindi ka natatakot yumuko at maglingkod. Hindi ito banta sa iyong autoridad? Ito ang pinakamatibay na pagpapatunay nito. Eksakto. At dito pumapasok ang theological term na kenosis or self-emptying na mababasa sa aklat ng Filipos. Okay. Ang bawat kilos ni Jesus sa eksenang yun ay may symbolism. Yung pagtanggal niya ng kanyang balabal, Anong ibig sabihin nun? sinasabing simbolo yan ng pansamantalang pagtalikod niya sa kanyang banal na kaluwalhatian. Tapos, yung pagbikis niya ng tuwalya sa kanyang baywang, Simbolo rin. simbolo yan ng pag-ako niya sa anyo ng isang alipin. Kumbaga, ang buong ebanghelyo isiniksik sa isang simpleng gawain. Okay. Kenosis, self-emptying. Ang lalim pakinggan yan. Paano natin yan isasalin sa corporate world ngayon? Ano ang katumbas ng pagtanggal ng balabal sa isang office meeting? Magandang tanong. Ang pagtanggal ng balabal siguro ay yung pag-amin mo sa harap ng team mo na, "Guys, I don't have the answer for this. We need to figure this out together." Yung pag-alis ng arogansya na dapat ikaw lagi ang pinakamatalino sa kwarto? Tama. At yung pagbikis ng tuwalya naman, baka ito yung pag-ako mo ng responsibilidad para sa pagkakamali ng team mo sa harap ng senior management, imbes na magturo. Yon ang modern-day kenosis? Pagtanggal ng ego para sa kapakanan ng misyon at ng mga tao mo. Malinaw. So, kung si Jesus ang ultimate model, may iba pang mga leader sa Biblia na binabanggit sa sources na nagpapakita ng iba't ibang flavor nitong servant leadership. Meron pa. Unahin natin si Moses, na tinatawag na nag-aatubiling leader or the reluctant leader. Oo, si Moses. Nang tawagin siya ng Diyos mula sa nagliliyab na puno, hindi siya nagsabi ng, "Game! Handa na ako!" Anong reaksyon niya? Ang una niyang reaksyon ay puro pag-aalinlangan. Sino ako para gawin yan? Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Hindi ako magaling magsalita. Teka, kung iisipin mo, sa corporate world ngayon, red flag yan sa HR. 'Di ba? Paano ka magiging effective leader kung sa simula pa lang hindi ka na sigurado sa sarili mo? Exactly. Pero doon na nakikita yung kaibahan. Ang pamumuno ni Moses ay hindi nagmula sa self-confidence, kundi sa God-dependence. Yung kahinaan niya ang naging daan para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ibang-iba ito sa mga hari ng Ehipto na nagpapatayo ng dambuhalang monumento para sa sarili nilang pangalan. So hindi siya focused sa personal branding. Hindi. Tinawag si Moses sa source na isang shepherd leader. Ang sukatan ng greatness niya ay hindi yung mga monumental projects niya, kundi yung faithfulness niya sa Diyos at sa mga tao niya. Ang focus niya ay yung flock, hindi yung brand niya. Flock, not brand. Gusto ko yan. Okay, sunod, meron tayong si Nehemias, ang tinatawag na strategic servant. Si Nehemias. Kung si Moses ay reluctant, itong si Nehemias parang isang project manager na may puso. Tama. Ang leadership journey ni Nehemias hindi nagsimula sa isang business plan. Nagsimula ito sa isang pusong nadurog nang mabalitaan niya ang kalagayan ng pader ng Jerusalem. Pero hindi siya nagmukmuk lang. Hindi. Naging strategic siya. Sinasabi sa source ang mga hakbang niya. Una, nanalangin muna siya bago gumawa ng anumang plano. Pangalawa, lihim niyang iniinspeksyon ng mga guho sa gabi para personal niyang makita at maunawaan ang problema. Hindi siya umasa sa reports lang. Hindi. At pangatlo, Ito yung para sa akin ay ang pinaka-game changer. Nang i-present niya ang plano sa mga tao, ang sabi niya, tayo nang magtayo. Hindi kayo ang magtayo. isama niya ang sarili niya sa hirap. Yun yung all-in leadership. Hindi yung kayo dyan, ako dito sa taas. At panghuli, si Pablo. Ang pamumuno niya ay sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang otoridad niya ay hindi galing sa kanyang title bilang apostol, Saan galing? kundi sa mga pasa at paghihirap na tiniis niya para sa mga simbahan. Tinawag ito sa source na cruciform leadership, pamumunong hinubog ng krus. Sandali, cruciform leadership. Medyo mabigat pakinggan yan. Ibig sabihin ba nito, kailangan laging may paghirap o sakripisyo para maging epektibong leader?
Okay. Paano yan nag-a-apply kung ang pinakamalaki mong problema sa araw na yon ay isang IT issue? Napakagandang tanong. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong maghanap ng pagdurusa. Ang ibig sabihin nito ay ang mindset mo. Okay, mindset. Hinubog ng cruise means handa kang unahin ang kapakanan ng team mo kaysa sa sarili mong kaginawaan, ego o convenience, kahit sa maliliit na bagay. Pwedeng magbigay ng example? Halimbawa, yung akunin ng responsibilidad para sa pagkakamali ng team sa harap ng isang galit na kliyente o yung pagstay late para tulungan ng isang miyembro na nahihirapan kahit may personal kang lakad. Yun pala. Yun ang mga maliliit na halimbawa ng cruciform leadership sa opisina. Pagpili sa mahirap na tama kaysa sa madaling mali. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, paano mo ito magagamit sa iyong pamumuno bukas ng umaga? Ito na yung practical part. Mukhang ang lalaki ng mga ideyang ito, pero nagbigay ang source ng isang napaka-practical na toolkit. Ang acronym ay SACRED, CREED. At importante na dahan-dahanin natin ito kasi dito talaga nangyayari ang pagbabago. Simulan natin sa S, surrender daily. Surrender daily. Ang ibig sabihin nito, bago mo buksan ang laptop mo, maglaan ka ng ilang sandali para isuko ang iyong agenda para sa araw na yon. Ito'y pag-amin na hindi mo kontrolado ang lahat at paghingi ng gabay. Kasunod ay A, ask first. Ito yung ginawa ni Miriam, di ba? Mismo. Bago ka mag-announce ng bagong patakaran o magbigay ng solusyon, magtanong ka muna. Ang hirap nito, no? Kasi as leaders, expected na tayo ang may sagot. Totoo. Sanay tayo na kapag may problema, dapat may solusyon agad tayo. Ang ask first ay isang disiplina ng pagpigil. Pagpigil. Oo. Pwedeng itanang, guys, ano ang nakikita ninyo na hindi ko nakikita? Isang tanong na ganyan ay nagbubukas ng pinto sa mas magagandang solusyon. Okay, sunod. C, care concretely. Sabi sa source, hindi lang yung kumusta ka, napa-flyby. Hindi yon. Anong itsura ng concrete care sa totoong buhay? Halimbawa, napansin mo na ang isang team member ay laging pagod tuwing Lunes. Ang concrete care ay hindi lang pagsabi ng magpahinga ka ha. Anong gagawin mo? Ito ay ang paglapit mo sa kanya privately at pagsabing, hey, napansin ko lang parang ang bigat ng Mondays mo lately. Okay ba ang workload natin? May paraan ba para ma-adjust natin ang deadlines? Specific. May action. May tunay na malasakit. Yun yun. Yan ang malaking pagkakaiba. Next, R, release control. Ito yung pag-delegate ng may tiwala. Madaling sabihin, pero para sa maraming leader, ito ang pinakamahirap. Kasi ang pag-release ng control ay nangangailangan ng tiwala. Hindi ito pag-iwas sa responsibilidad, kundi pagbibigay kapangyarihan sa iba na lumago. May point. Kapag hindi ka nag-delegate, dalawang mensahe ang sinasabi mo. Una, hindi kita pinagkakatiwalaan at pangalawa, ako lang ang makakagawa nito ng tama. Parehong nakakasira ng morale. Oo. Ang tunay na pag-delegate ay pagsabing, I trust you with this, run with it. I'm here if you need me. Next letter. E, evaluate humbly. Ito yung aktibong paghingi ng feedback. At hindi lang yung generic na, may feedback ka ba? Na madaling sagutin ng, wala naman, okay lahat. Anong dapat itanong? Ang humble evaluation ay mas specific. Pwede mong itanong, what's one thing I could start doing or stop doing that would make your job easier? Mas direct. O kaya, in our last project, was there a time when you felt I wasn't listening? Kailangan mong maging handa na marinig ang sagot kahit masakit. At ang huli, de-disciple intentionally. Ibig sabihin, sadyain mong hubugin ng iba na maging mga leader na mapaglingkod din. Oo, kasi ang ultimate goal ng isang servant leader ay hindi lang maging isang mabuting leader. Anong ultimate goal? Ang layunin ay lumikha ng isang kultura ng pamumunong mapaglingkod. Tinatanong mo ang sarili mo, sino sa team ko ang may potensyal? Paano ko sila mabibigyan ng opportunities para mag-lead? So ang success mo ay nasusukat Hindi sa sarili mong achievements, kundi sa kung gaano karaming leader ang nade-develop mo. na yan. Bukod dyan, may isa pang tool na binanggit sa source na para sa mas malalim na self-reflection. Yes, ito ang tinatawag na Leaders Obedience Audit.
Ito ay isang serye ng matitinding tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ng regular. Anong klaseng tanong? Mga tanong tulad ng, alam ko ba talaga ang tunay na pangangailangan ng aking team o puro assumptions ko lang ang mga ito? Oof. Saan ako umiiwas na maglingkod dahil ito ay mahirap, magulo o hindi glamorous? Wow, that's a tough mirror to look into. Yung pangalawang tanong, ang daming pwedeng isagot dyan. At marahil ang pinakamahalaga, sa anong mga desisyon ako namumuno dahil sa takot, pagmamataas o ego? Ang mga tanong na ito ay parang salamin eh. Pinipilit ka nilang harapin ang tunay na motibo sa likod ng iyong mga kilos. Ama, kung wala kang ganitong regular na check-in, madaling maligaw at bumalik sa self-serving leadership. At para sa iyo na nakikinig, kung parang overwhelming pa ang lahat ng ito, may isang napakasimpleng eksperimento na imunkahe sa source na pwede mong subukan simula bukas. Ito yung 90-second experiment. Oo, bawat umaga, sa loob lang ng 90 segundo, manalangin ng isang pangungusap, Panginoon, isinusuko ko ang pagnanais kong kontrolin ang araw na ito. Ipakita mo sa akin kung sino ang dapat kong paglingkuran at kung paano. Ganun lang kasimple. Ganun lang. At obserbahan mo kung paano babaguhin ng simpleng panalangin yon ang iyong pananaw sa mga tao at sitwasyon sa buong araw. Ang ganda niyan kasi ginagawa nitong isang gawi ang pagsuko, hindi lang isang minsanang desisyon. Sa pamamagitan ng maliliit at consistent na gawi na tulad niyan, ang pamumunong mapaglingkod ay nagiging natural na bahagi ng kung sino ka. Hindi lang isang bagay na ginagawa mo. Ayun. Sa huli, lahat ng pinag-usapan natin ay bumabalik sa isang simpleng katotohanan. Ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pag-ipon ng kapangyarihan para sa sarili. Kundi sa pagsuko nito para sa kapakanan ng iba. At hindi ito kahinaan, ito ay isang mas matibay, mas sustainable at mas makabuluhang uri ng lakas. At ang side effect nito, binabago nito hindi lang ang team mo, kundi ikaw mismo bilang leader. Pinapalaya ka nito mula sa bigat ng pressure na dapat alam mo ang lahat ng sagot. Na dapat perpekto ka. Na dapat kontrolado mo ang bawat resulta. Nagkakaroon ka ng kalayaan na umasa sa iba at para sa mga naniniwala, umasa sa Diyos. Mas gumaan ang pamumuno pero mas lumalalim ang epekto. Kaya, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pagninilayan mula mismo sa source material. Kung ipagpapatuloy mo ang iyong kasalukuyang paraan ng pamumuno, pagdating ng araw, masasabi ba ng iyong team na naramdaman nilang sila ay nakikita, pinakikinggan, at sinusuportahan mo? O sasabihin lang ba nilang sila ay pinamamahalaan o minamanage mo? Dahil ang pagkakaibang yan ang magtatakda kung ang mga tao ay sumusunod sa iyo dahil kailangan o dahil gusto nila.